Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Donald Trump na gaya-gaya po kay Bibi Sara. Ang tanong, may impeach din ba? Biglang nakakatawa po pagka si Donald Trump po ay ang gumawa, wala namang masabi, no? Pero pag si BP Sara, parang ang laki ng usapin. Kita nyo po, yan po ang pagkakaiba. Ayan. Hindi, may mali yan siguro ko napindot. Alam nyo naman, malikot yung aking katawan. Take part 2 na po tayo. Pag-usapan din po natin, ito po sinabi po ni Chis Escudero na wala pong session, no? No session, special session for trial. Talagang junto po, pinagmamatigasan. Pinagmamatigasan po ni Chis Escudero na wala pong magaganap na special session para po sa meron pong pwede pong manawagan ng special session pero hindi po para sa impeachment. At pinangangatawanan po ni Escudero na tanging si ano lang po, Senate lang po ang dapat, no, na magpasya sa impeachment. Wala nang iba pa. Kulang kayo. Pinakabalang kayo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Akala ko ito fake news kasi hindi ko napanood yung video nito. Sinabi ko na sa inyo, pero ito po, nakita ko na po yung video. O kaya, kung hindi man fake news, luma na yung video, yung first presidency pa ni Donald Trump, no? Ito po may kahawig po to na nangyari sa Pilipinas. Basahin ko lang po etong pinahayag po dito. Kasi masyadong shock na shock sila sa binitawan ni BP Sara Ito po ang sinabi rito. Trump says, Trump si POTUS, President of United States. Trump says he's given advisors instruction for Iran to be obliterated if it assassinates him. Tignan nyo po Sabi po ni Donald Trump, kasi may nagtanong din na reporter, tinanong sa kanya, ano po mangyari pag ginawang kayo ng Iran? Halimbawa, inassassin. Di ko alam kung bakit na itanong yun. Ito po ang sagot ni Donald Trump. Trump says he's given advisors instruction for Iran to be obliterated if it assassinates him. If, di ba? Yun po yung operational word. Hindi po buburahin sa mapa ngayon. Hindi po pinagpaplanuhang burahin sa mapa. Buburahin sa mapa yung Iran kung siya po ay i-assassinate ng mga Iranian. Yun yung tugon ni Donald Trump sa mga reporter. Di ba? Kung ako ay i-assassinate, siguro dadalaw siya ron sa Middle East o kung sa Israel. Kasi Israel, kalaban mortal ng ano yan, di ba? Ng Iran yan kalaban mortal yan mula pa ng biblical. Yan po yung mga Persiano, di ba? Persian yung Iran Yan po yung kasaysayan na noong araw pa magkakalaban na po yan. Hindi lang po yan ngayon magkakalaban. Pinaniniwalaan po ng lahat na yung mga kalaban ng Israel meron pong kaugnayan dito sa Iran. Ibig bang sabihin, sa sinagawa na yan sa sinabi ni Donald Trump, balak niyang lusubin ngayon ng Iran? Hindi po. Kung siya po ay i-assassinate. Sounds familiar po ba?
Yan po yung sinabi ni VP Sara. Actually, kung babalikan nyo po, syempre, kinakat na nila eh. May nagtanong po sa kanya eh. Kumusta naman po ang inyong seguridad? Huwag mo intindihin yung security ko. Chipmunk ang boses ko ngayon. Huwag mong intindihin yung security ko. Kasi pag ako ginurgur nila, meron na akong inutusan. Same. Pag lang yun, pag hindi po ibig sabihin na lulusubin ni Donald Trump ngayon yung Iran. Kung siya po, if it assassinates him, ang linaw po. Oh, tapos ngayon, ang kaso, number 1 po sa kinaso kay VP Sara. Yun pong tanong na, kumusta naman po ang seguridad nyo? Nag-aalala yung mga taong nagtatanong kasi, di ba? Alam naman ng lahat yung galit ng pamilya. Ewan ko kung saan nagagalit kung saan nagmumula yung galit, no? Kung saan nagmumula yung galit ng pamilya na to. Hindi ko maintindihan talaga eh. Pamilya kayo na pinalibing yung inuulit-ulit po ngayon sa mga pinapakalat po na yung si BBM mismo nagsabi na si Pangulong Duterte lang yung nagpalibing sa tatay namin. No? Inuulit-ulit din po yung mga sinasabi ni Sandro ngayon na masyado siyang na-appreciate niya yung ginagawang pagtulong ni VP Sara sa kandidatura ng kanyang ama. Okay. Kaya po magtataka kayo. Saan nagmumula yung galit niyo sa mga Duterte? Saan nagmula? Eh yung pong binibigay niyong halimbawa na galit yung mga Duterte. Dahil po yan sa ginawa ninyo, kayo ang nagpasimula, kayo ang nag-125. No? Kayo po yung nagpasimula na isyuhan o intrigahin sa 125 million. Anyways, wag na natin ugatin kung sino nagpasimula. Pakita lang po yan na talagang tong pamilya na to. Kaya po yung first version, no? Yung senior, kaya po pala kinamuhian sa history. Eh kasi naman tayo, siyempre mga bata talaga tayo pa noon. Eh nagre-reflect po ngayon. Ito pala ang ugali talaga ng mga to, no? Wala po sila sa ano eh. Hindi po sila kultura ng Pilipino na pagtanaw ng utang na loob, ganun. Okay. Kaya po, ito pong sinasabi na to, wala pong reaction kay Donald Trump. Dapat lang yan, di ba? Kung siya i-assassinate, sabi, mga mamayang Amerikano, natural lang yun na gumanti. Pero yun po yung number 1 nila sa impeachment. Articles of impeachment. Conspiracy to assassinate. Anong conspiracy to assassinate? Di ba? Wala talaga sa hulog. Okay. Yung malversation of 612 million in confidential fund. Ano po ang batayan ninyo na may malversation? COA report? Wala pa po. Hindi pa po final ang COA report. Ano pa lang nga yan eh. Yung binigay at saka ang final po, dineklara po ng COA na nagkaroon na po sa DepEd at saka sa OBP na meron na po silang ano na nga tawag doon? Yung nakalimutan ko yung tawag eh. Nang ibig sabihin po ay wala pong anomalya sa budget. Opinion, unqualified opinion. Nagkaroon na po ng unmodified or unqualified opinion ang COA. Ibig sabihin, lusot na po. Pilit lang yan eh. Ang problema nyo, magta-trial kayo ayon lang sa pananaw ninyo.
Sanay na sanay kasi kayong magbintang kayo sa House of Representatives. Tingnan niyo epekto ngayon. Ito po, kapapanood ko pa lang, natatawa ako na isang congressman nag-i-speech. Sinigawan ng mga tao ng yung sa pirma. Ano yung sinigaw ng tao? Pirma pamor. Pucha, nagalit po yung congressman. Binato yung mic. O, bakit po kayo ang apektado? Sinisingil kayo ng tao. Alam nyo, hindi po bas pirma pamor sinisigaw. Kalimutan ko na kung saan. Ekleo ba? Ekleo? Binato yung mic eh. Lahat po ng mga congressman na pumirma, ang balita natin hindi pa naman po na ibibigay pa yan. Nakikilala po kayo ng buong Pilipinas dahil po sa ginawa ninyo. Kawawa kayo sa mga kababayan nyo. Akala nyo, naniwala kayo sa sarili nyo na, alam nyo po, congressman at VP Sara, 32 million. Ito po, real talk tayo. Kung may kaso po, no? Hindi po lahat ng kaso impeachable offense. Dapat po mabibigat yung kaso mo para tanggalin ka. Kasi kung ang kaso mo lang naman ay parang jaywalking, katulad ng sinasabi ni Marcoleta, yung kinakaso nyo, tama naman, pwede namang mapatunayan. Pero hindi po high crime yan. Parang jaywalking lang daw yan at hindi po sapat yun. Ay sa dinagat ba yun? Ay puta, sa Dinagat Island, natatandaan ko si Duterte nung pumunta dyan. Binagyo yata yung Dinagat Hindi po binato. Sobra naman, alam naman natin yung ibig sabihin ng drop mic. Binato po sa baba, hindi naman po yung drop mic po kasi binitawan, ganyan yung effect po yan pagkatapos ng concert, di ba? Ito po binato Hindi po ibig sabihin ng binato laging palayo. Binato po sa baba. Napanood ko hindi po fake news yun. Nakita ko po binato. Binato po, ginano Pababa lang ang bato, hindi sa tao. Okay. Pahiya daw yung INC dahil baliwala. Hindi po napahiya ang INC. In fact, sagutin ko lang yun Pahiya po ba yun na nanawagan sila at 2 milyon ang dumalo? Binato po, ako po mismo nakapanood. Iba po yung drop mic. Ganun lang po yung drop mic Effect po yan ng mga rapper, di ba? O tsaka mga singer na. Pero yung binato po yun. Yan po, hindi lang po isang congressman ngayon na napipikon, hindi lang po isang congressman na nagpapaliwanag. No? Yan po ay talagang makikita nyo po yung suporta ng mga tao sa mga Duterte. Hindi po kasi sisiraan nyo lang ng tokis, kitang-kita ng tao. Nawalan sila na nagbenta ng ginto, hindi mapaliwanag. Transfer yung PhilHealth, hindi mapaliwanag. Buti sana kung hindi nagkakasakit yung mga tao. Buti sana kung yung pag yung katulad dati nung meron pang malasakit center na papasok ka tapos wala ka ng babayaran. Hindi Pahirapan na naman Okay. Hindi po sasagutin natin. Mali po ba yun? Nanawagan ng INC? Dumalo milyon-milyon? Paano napahiya ang INC? Kung nanawagan ng INC at dumalo 30 lang, pahiya ang tawag doon. Milyon ng tamalima sa'yo. Ngayon, kung binaliwala ng gobyerno yung milyon, hindi po kasalanan ng INC yun. Hindi po napahiya ang INC doon.
Tama po yun, nagpakita po ng puwersa yung ano. Ibig nyo sabihin, pumirma ngayon yung PNPA, batch 1991. Sinusuporta nila si Sara Duterte. Napahiya ba sila? Dahil tuloy pa rin yung impeachment? Hindi po. Ang tawag po doon manhid. Manhid po yung nananawagan yung INC, nananawagan yung mga militar, nananawagan yung PMA. Manhid po ang tawag doon pag hindi ka nakaramdam. Hindi mo naramdaman yung ano. Parang hindi mo sila pinakikinggan kasi manhid ka. Babalik ta rin nyo pa sa Tokis na napahiya. Paano napahiya yung 2 milyon? Nanawagan na rally, 2 milyon mahigit ang dumalo. Napahiya? Tangingot talaga itong mga to. Yan yung problema nyo. Sunod sa mga vlogger nyong... Okay, anyways, wala na tayong magagawa. At bakit sa akin okay naman? Wala naman yata. Talaga, nagurgur ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kung bakit ako nagurgur, okay naman ako. Okay naman ako sa 2 kong tinitignan. Okay ako pareho. hindi ko alam kung saan ako gurgur eh. Okay. Ito pa po, nakalimutan ko to na discuss. Involvement in extrajudicial killings. Davao Death Squad. Alam po ninyo, may nag-iimbestiga po ng Davao Death Squad eh. Tsaka yung sa Quadcom eh. Ni hindi nga po pinatatawag si BP Sara sa Quadcom eh. Bakit po? Wala po nagtuturo sa kanya na involved po siya sa Davao Death Squad. 'Di ba? Daig pa nito, daig nyo pa yung yung walang pinagmulan talaga. Wala kami narinig na si BP Sara in-involved dyan sa DDS na yan, sa Davao Death Squad. Bakit pagdating sa impeachment, saan nyo po galing yan? Saan po galing yan? Sinong testigo nyo na magsasabi na may pinapatay si BP Sara? Hindi ko po alam kung sino po kukunin nilang testigo. Kasi yan po yung pagkakaiba ng trial na. Yan po yung pagkakaiba ng trial. Kinakailangan mo na magharap ng testigo. Hindi po pwedeng ang testigo pa rin, yung mga congressman pa rin. At hindi po obra na yung testigo niyan ay bayasong. Trial po yan eh. Kinakailangan mo naroon ka. Agilapin nila si Matabato, dadalhin sa Senate. Pwede na pong ang problema nila, pwede nang questionin si Matabato. Na-question na yan eh. Na-question na yan si Matabato nung araw dyan sa Senate. At lumabas po na hindi ka panipaniwala. Tanong nyo pa kay Lacson. Okay. Destabilization, insurrection, and public disorder. O ano daw yan? Kasi daw umaten siya. Umaten daw siya ng rally ng KOJC. Yung mga KOJC daw nananawagan ng impeachment. BBM resign. Yung rally doon sa Liwasang Bonifacio. Ang alam ko po, hindi nagsalita doon si BP Sara eh. Dumalaw lang. Dumalaw lang po. Mga taga-Davao karamihan doon eh. Mga leader ng KOJC, mga taga-Davao, mga kababayan niya yun. Dumalaw po. Halos hindi nga nagpakita eh. Tapos ginawa na nila ng issue. Destabilization, insurrection, and public disorder. Hindi ko po maintindihan kung paano pong insurrection.
Meron pong pinamunuan si VP Sara na ano, na nagpapabagsak ng gobyerno. Para po matawag mong insurrection. Ganun po dapat kabigat yun. Okay. Ito, talakayin lang natin ng konti. Nagsorry na po si Senator Bato, Ronald De La Rosa, sa kanyang mga tirada, pangungutya dito po kay Percy Sendanya. Yan. Na stroke survivor. Alam nyo, wag nyo pong, kung ako po kay Percy Sendanya, ano ko po yan lahat po na nagsasabi na ako ay stroke survivor, alam niyo po, hindi po, kung ayaw po, eto po yan kung ayaw po ng tao na ilantad yung kanyang sakit, hindi po pwedeng binubulgar yan. Para po yung, eto 2.5 po, akala nila nakakabuti kay tabingi Una po, talaga namang tabingi yan. Kalimutan na po natin yung Pilipino po tayo Sa kultura po ng Pilipino, masyado nyo kasing Western Alam nyo kung bakit Western yung ating kung yung ating mga values na gustong ipalaganap ng media? Ngayon po lumalabas. Ano po yung lumalabas na katotohanan ngayon? Yung USAID pala, no? Kaya sabi ko, ano ba yung USAID na yan? Parang laging bidang-bida sa atin yung USAID na yan. Ito po ang sabi ng USAID. Ang USAID po pala na pinatanggalan na ng pondo ni Donald Trump. A look behind the curtain has revealed a horrific truth. Nearly the entire mainstream media worldwide has been funded by the US government under the USAID. USAID po pala nagpopondo dyan sa mga yan. Kaya po one side lang po sila. Naintindihan po ninyo? Yung mga Western na kaya po sinisiksik dito sa atin Yung mga gender na yan. Balik po tayo sa Filipino culture. Yung kultura po ng Pilipino, ang pairalin natin, hindi po yung kultura ng kanluranin. Yung mga pronoun po yan. Pag tabingi, ang tawag natin dyan, tabs. Ano po ang problema dun noon? Pag maitim, negro, nognog. Pag ikaw, nahulog ka sa mangga, napilayan ka, komang na tawag sa'yo kahit hindi ka komang. Gumaling na yung pagkakomang mo, komang ka pa rin. Ayan po yung magkakaugnay po yan Yung control nila, na-realize nila Donald Trump, pinupondohan yung mga woke culture sa buong mundo. Wala naman po tayong problema noon. Pag may bukol ka, tawag sa'yo bukol. May kaklase nga ako, may bukol nung high school Nagkita kami. Ano raw napupuna ko sa kanyang kakaiba? Tinitignan ko naman, ganun pa rin itsura. Yung pala, napa-opera niya na yung bukol niya. Pero bukol pa rin ang tawag. Wala pong problema sa atin yun Di ba? Ang dami po. ICC, tsaka yung kaya galit na galit po yung worldwide media ngayon kay Donald Trump. Ang laki pala ng pondo ng mga yan sa USAID. Huwag na tayong magtaka. Di ba? Balik tayo. Kaya po yung mga naawa ko kay Sendanya. Kasi gusto niya maging normal Hindi niya po, ako stroke victim, wala po siyang ganun Hindi po siya nagpapaawa. Yung mga kaibigan niya, kung ako kay Sendanya, idedemanda ko si De Lima Ewan ko, parang may batas tayo na ganyan, di ba? Bawal mong i-reveal yung mga sakit ng mga tao nang hindi naman gusto ni Sendanya. Gusto mo ba, Sendanya, nakaawaan ka namin dahil stroke victim ka?
O pakanalang ng Rappler tsaka ni Dilima yan. O nag-sorry tuloy si Bato. Correct. Pag dilat ang mata ko, kak. Confidentiality lo yan. Ewan ko, tuwan-tuwa pa siya yata na kinaawaan siya eh. Ako sa tingin ko kay Sendanya, no? O kaya yung ano, pagkalbo ka, hindi, meron pang tawag eh. Kojak. Di ba? Ako, sa tingin ko kay Sendanya, kaya siya palaban. Despite na wala pong kinalaman yun na stroke. Nang aasar siya eh. Fair game sa kanya, naasarin din siya. Tanong nga pala, bakit kayo po ang apektado? Pati po media apektado. Nung sinabi po ni BP Sara na mas masakit pa yung iwan ng boyfriend at girlfriend. Takang-taka ko pati media po apektado eh. Bakit ganun ang attitude ng Vice President? Ano po bang gusto nyong attitude? Naglulupasay? Makita nyong stress na stress? Yung po bang gusto ninyo? Ibang-iba po. Diyan po pagpapakita na maliit na problema, tinitreat na maliit. Handa kasi si BP Sara. Alam niya kasi na wala naman tong kaso na to. Jaywalking lang kamag-anak nito. Hindi po pwede. Pwede ka talaga pag nag-jaywalking si BP Sara, pwedeng makasuhan, di ba? Pero ano po ang parusa sa jaywalking? Multa. Sapat na ba yun? Kasalanan po ba yung jaywalking? Kasalanan po. Ganito po yan yung pagtanaw. Kasi parang yung iba nag-isip, ay ganun pala. Bakit? Kahit may kasalanan, hindi pwedeng ma-impeach. Opo. Piling-pili po. Matataas na krimen lang po ang pwede kang ma-impeach. Kasi binoto ka ng 32 million eh. Alam niyo ibig sabihin ng 32 million? Ngayon, ganito po ang pananaw dyan. Yun pong tumawid ka nang wala ka sa pedestrian lane. Yan po ba ay kasalanan? Kasalanan po. Ang tawag po dyan, jaywalking. Pero pag nag-jaywalking ba si BP Sara, ano po, dapat na siya matanggal bilang Vice President? Hindi po. Hindi naman high crime yan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi po siya high crime. O katulad po nito, bribery. O yung pinapaliwanag yung pinapaliwanag po nito ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, sabi niya, bribery yan kung binigyan niya ng pera yung mga tao niya para tapos may hiningi siyang pabor. Tinatanong eh. Tinatanong yung mga nagsabing may binigyan sila na sobre. Meron bang hininging pabor sa inyo? Wala naman. Paano magiging bribery yun? Kaya pwede yun, bawal din kasing magbigay na regalo eh. Bawal kang tumanggap na regalo. Patutunayan nila na yun ang pagtanggap na regalo. Pero kung hindi po bribery yun, natutuwa lang sa'yo, di ba? Dahil, lagi. Depende. May kaso, malamang may kaso rin. Kasi bawal po yun eh, yung tumanggap ka na regalo. Yun yung may kasalanan, yung tumanggap. Bawal kang tumanggap na regalo, hindi nyo ba alam yun? Pero hindi po yung sapat para ikaw ay ma-impeach. No? Hindi po yun na sapat. Okay, kaya sila po yung stress eh. Ang dami nila stressor. Nai-stress po yung mga congressman natin kasi sa totoo, nakatutok po sila sa nakatutok po sila sa eleksyon na. Nakatutok yan sa eleksyon eh kasi
Nagsalita yung Pangulo, nakita nila Iglesia, 2 milyon yung lumabas para tutulan yung impeachment. Nagsalita yung Pangulo, ayaw niya sa impeachment. Kailan po sila naglakas loob na pumirma? Yung pong inutusan na ng Pangulo silang pumirma. Indirectly. Yan, indirectly. Ano po ibig sabihin na indirectly? Kung nakita ko po na nangunguna sa pirma yung presidential son, ano po maiisip ko? May basbas to ng Pangulo. Nangunguna yung presidential son eh. Logic lang yan. Kung yung presidential son, number 1, kahit po hindi mangampanya yan, ibig sabihin yan, may basbas to ng Pangulo. Yan yung pananaw, magiging pananaw mo. Gusto na ng Pangulo to. Kaya nagpirmahan. Bakit sila stress na stress? At si BP Sara, pati po yung aura ni BP Sara na hindi sila pinapansin. Bakit hindi pinapansin? Galit sila. Bakit hindi niya pinapansin? Bakit binabaliwala niya? Alam niyo, galit na galit yung media tsaka yung mga congressman na pumirma. Bakit daw baliwala lang kay BP Sara? Ang gusto ko sa nila, nagwawala na si BP Sara. Magsasalita na naman ng kung ano-ano para may dagdag na naman sila sa kaso. Hindi po nagaganap. Sila ngayon ang galit. Bakit hindi pinapansin ni BP Sara? Okay, punta po tayo rito. Nagpahayag po. Ito, may bago lang dito, no? Sa sinasabi. Sabi ni Escudero, ito po maganda yung pagkaka-deliver ng balita na to ng Manila Times. Escudero issued the statement a day after President Ferdinand Marcos said he was open to calling a special session if senators requested one. Yan po sabi ni ni President Marcos. Pag ako po ay humingi, pag humiling po yung Senado ng mag-special session, okay sa akin yan, sabi ng Pangulo. Ibig sabihin, pinahihiwatig niya Chis Escudero na manawagan ka ng special session. Yeah? Pero nakapagbitaw na si Chis Escudero na junto eh. At binigyan po niya yan ng katwiran. Under the law, 3 lang po yung pwedeng manawagan ng special session. Senate, President, Speaker of the House, tsaka Presidente ng Pilipinas. Pero, yung ayon po sa ating konstitusyon, hindi po pwedeng manawagan ng special session for the purpose ng trial o yung impeachment trial. Yan po sabi po ng abogadong si Chis Escudero. Kasi abogado naman to eh. Marami ring abogado na kinokontra si Chis. Pwede raw siyang manawagan. Ang problema nyo, hindi kayo Senate President. Tama, pareho kayong abogado ni Chis Escudero, pero si Chis Escudero magpapasya sa Senate. Si Chis Escudero kasi ay Senate President. Ngayon, eto po tanong. Very obvious na, no, na hindi lang makahalata si Chis Escudero. Na gusto ng Pangulo na magkaroon ng impeachment trial na. Kaya na-stress itong mga congressman natin. Di ba? Bakit sila na-stress? Alam nyo, ang dapat ma-stress kasi pag ang tanging paraan para mapigilan na maging Pangulo si BP Sara, impeachment. Sa botohan po, walang mananalo kay BP Sara. Ginawa nyo na nga lahat eh. Number 1 pa rin eh. Sinong ipantatapat nyo? Imposible naman nagpakahirap si Martin. Huwag na tayo magbulahan. Nagpakahirap si Martin, ang daming plano, ang daming plot. Tapos ibibigay lang kay Rapi Tulfo yung laban. Hindi ako naniniwala na si Rapi Tulfo magiging pambato ng grupo na yan. Bakit takot na takot sila na hindi na maging presidente uli si BP Sara? Alam nyo na kung bakit. Sa dami na lang ginawa, yung mga direkta. Yung nakikipaghamunan kay BP Sara, sa tingin nyo hindi kakabahan? Nakalimutan nga lang nila, hindi naman po bingatibo yung mga hindi naman bingatibo yung mga Duterte.
Kahit na anong paninira nyo sa mga Duterte, wala po silang pakialam kung gusto nila maglingkod. Pero, siyempre, meron po silang hindi kayang palagpasin. Pag nanakaw sa gobyerno, oh, tapos na po ang maliligayang araw ng mga magnanakaw. Oh, ang balita at ayon kay Pangulong Duterte, mas malupit sa kanya to si BP Sara. Kung nalupitan na tayo sa pamamalakad ni Duterte, tatay, eto po, ibang klase to, seryoso to pagdating sa sa mga korupsyon. Tigil ng korupsyon. Oh. Yung galit din siya sa komunista. Titiyakin niya na tapos na yung insurgency problem natin. Takot niya mga yan, mausig. Abogado, bata pa, palaban. Si BP Sara. Delikado talaga sila lahat pag naging presidente si BP Sara. Kaya stress na stress sila kasi alam nila ano sila yung oras ang hinahabol nila. Oras ang hinahabol nila, nakataya na sila. Alam na ng taong bayan na sila ay pumirma. Kawawa po yung mga taga Mindanao na congressman. Talagang direkta mga tao nagagalit sa kanila. Tapos sasabihin ni Gadon, ito nakakatawa si Gadon. Ito sabi ni Gadon, nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Salpanelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Tama po, di ba? Naku, napakalakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Alam mo, Larry Gadon, matagal ka na nabubuhay sa pangarap 5 million lang ang boto. Kay Tatay Digong pa lang 16 million Si Sara Duterte, 32 million Boto pa rin ng Marcos yan. Yan pa rin ang paniniwala nyo. Ang nagpanalo kay BP Sara, si Marcos. Hindi the other way around. History na yan. Ang nanligaw kay BP Sara, yung dalawang magkapatid na mangga. Yung mga walang utang na loob na magkapatid. History na yan. Never, no? Never ng yung survey ninyo, wala po yan. Kaya nyo ba na walang bayad na mahigit 20 mil? Isang kandidato, si Marcoleta, kaya niya Hindi nyo kaya yan. Yan yung problema nyo Nabubuhay kayo sa pangarap na malakas kayo. Anong rally yung kaya ninyong tumagal ng mahigit isang araw? Paano kayong tatagal pagdating pa lang dun, gutom na kagad yung mga hinakot nyo. Naghahanap na kagad ng pagkain. Naghahanap na kagad ng bayad. Hindi kami nagsabi niyan. GMA7 tsaka Rappler. Mga kakampi nyo pa. Nanonood lang kami, ni-interview ng GMA7. Bakit kayo narito? Ay yung mga mga senior citizen yung sa GMA. Yung sa Rappler naman, yung tropa ng mga hindi nila alam na anti-Duterte pala yun. Anti-Sara pala yung inatinan nila. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Yan.